Senator, sana hindi nyo kami iwanan habang buhay pa kami mga senior. Dahil pagkaiba na naman sumupo, kawawa na naman ang senior. Hindi kami matutulungan dahil noon pa, ngayon lang kami nakatikim ng tulong ng malasakit dahil sa inyo, Senator. Bakit po tayo pupunta kasi na president? Kasi meron siyang sa amin sa malasakit. Pagka nag-ano kami sa mga senior, may malasakit center siya. Araw wala. Oo, nung araw wala. Kung anong babayaran namin sa ospital, malapit kami sa malasakit center. Tulong mo. Ibonggo. Natulungan kayo ng malasakit center. Oo. So, nasa magkano yung halaga niya? Yung mga gamot namin na sa laboratory, sa gamot sa mga senior, libre lahat yung pagka dinala namin sa malasakit. Lahat yung libre na. Oo. Basta dali mo lang sa malasakit center. Sa Bol, ngayon lang nagkaroon ng malasakit. Ngayon lang nagkaroon ng malasakit. Dahil kay Senator Bongo. Kay Senator Bongo. Saan sila na? May ano kami, bandang Libis. Oo. Anong tawag? Ilan taon na po sila? 78. 78. Grabe. Talagang malaking tulong po yung malasakit center. Oo, malaki. Lalo sa mga laboratory, x-ray, sa dugo, tapos sa mga gamot pa, ang dami ng gamot ng mga senior eh. Yan Nahirap ng buhay ngayon, no? talaga. So, kung meron kayong gusto sabihin kay Senator Bongo? Sana dagdagan pa niya yung budget natin sa pag-ano sa mga malasakit. Para malaking tulong yun sa mga senior na tapos yung mahihirap pa. Makakatulong siya sa mga mahihirap na tulad namin. Wala nang pinagkakakitaan. Saka butihin niya yung pag-ano niya, pagtulong sa mga mahihirap. Okay, Nay. Dito si Nanay. Nay, ano po ba't po tayo nandito ngayon sa... Buong puso kami sumusuporta kay Senator Bongo dahil sa laki ng pagbabago ng ating gobyerno na tinulungan niya, lalo na sa mga senior katulad namin, na sa malasakit, madali kami makalapit. Samantala nung araw, mahirap na may bulgar yung sa medical kasi ang PhilHealth, pinapile namin sa PhilHealth yung halimbawa sa medical operation, kung ano man. Pagdating sa PhilHealth, hindi sa pili, Kahirapan? hindi. Katulad kami, ako na biktima. Dahil nagpa-opera yung anak ko, nagbayad kami ng 15,000. Katapos, pagdating namin dun sa PhilHealth, naningil pa rin ng doktor. Dobling singil. Kaya nga sa malasakit, ang ganda, dahil isa lang ang pag-file, approve agad yung gusto mong, ang nangyari sa inilalapit mo. Di katulad ng proseso nung araw. Ganun. Nakita ko sa record. Nag-claim sa PhilHealth, nag-claim din, nagbayad din kami ng cash. Biro mo yan? Oo, noon na pa yun. Hindi na po. Kaya ang laking bagay na may malasakit. Ilan taon na po? 76. 76. Small sugada lang na yun. Ito, 82. Wala. Ayan. Ano pong gusto niyo sabihin kay Senator? Senator, sana hindi nyo kami iwanan habang buhay pa kami mga senior. Dahil pagkaiba na naman sumupo, kawawa na naman ang senior. Hindi kami matutulungan dahil noon pa, ngayon lang kami nakatikim ng tulong ng malasakit dahil sa inyo, Senator. Thank you. Kasi dati baka may mensahe kay Senator Bongo. Wala na, nasabi niya. Nasabi na rin po na. 82 na raw siya. 82 na. Ang laki rin ng pakinabang. Nakatry na kayo ng malasakit. Oo. Ano po nangyari? Sa sa kayo mga gamot? Oo. Tsaka mga laboratories namin ay MRI kasi mahal ang MRI. 18 years, 18,000. Medical claim. Medical claim. Oo, natutulungan kami. Tuloy-tuloy na yun. Kaya kami, dahil sa lifestyle namin, every 3 months nakakapag-check up kami, wala kaming nararamdaman na grabing sakit. Kami, wala kaming maintenance.
82 na ako. maintenance. Pero Vitamins okay lang. pa, nag-graduate pa ako. Talagang malaking tulong yung vitamins na galing sa malasakit. Lips yun. 82 years na tatay, yung lakas na lang to. Salamat! Sa loob ng 6 na taon sa Turbo bilang tutor, ayun, tingin nyo sa kanyang tapos yung tawag mo na sila. Malaki, marami siya natulungan talaga. Kasi sa grupo naman, ano din ako, Tuloy-tuloy pa ang suporta niya. Ni Senator. Yan ang sinasacrifice namin dito. Tuloy-tuloy yung kanyang service. mag-support. Sila, sana nga. Ayun, tuloy kayo tanong sa'yo. Sa loob ng 6 na taon sa Turbo, masasabi. Maganda talaga dahil pagpatuloy ang kanyang pagsuporta sa malasakit sa mga matatanda. Lalo na. Sa mga bashers, sa mga naninira, Sabi ko, Ay, sa linggo dapat na ibaba mo muna hindi kasi kami mabigat. naapektuhan dyan. Dahil alam namin, Inspirado na yun sa buhay. Kaya yun ang ninira. Huwag dapat pinapansin ganun yun. talagang politika. Ang politika, pag desperado na sa buhay, isirain ang kalaban nila. Ganun talaga. Ay, wala ka lang magaga. Pero kami, sa grupo namin, kaya kami nandito, sumusuporta. Dahil kahit anong paninira nila, alam namin kung sino ang mabuting tao na nakaupo. At pagpunta natin dito, voluntaryo na eh. Opo, voluntary. Punta kami. Thank you po. Thank you. Tayo mo na lang kasi na to, Bongo. Tuloy na lang yan pag mabuting gawain para sa mga senior, sa PWD. Sana tuloy-tuloy na. Thank you. Nandito kami para suportahan. Bongo pa rin kami. Mula noon hanggang ngayon. Bongo pa rin. Saan pa kayo nang galing yan? Marikina. Pero leader ako ng NCR, ng Team Pagbabago. Sa dami po nang tumatag sila ng bakit po Senator Bongo yung napili natin. Kasi sa mga senador kasi na mga nakaupo, siya talaga makikitaan natin ng aksyon. Siya yung tipong hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa humihingi ng tulong, andyan na yung tulong. At saka yung mga malasakit centers na itinayo niya, talagang nakakatulong lalo na sa mga taong mahihirap at walang-wala. Walang panggamot, walang pang-ospital. Nung naitatag ang malasakit center, malaking tulong po yan sa sambayanan. Nakakatulong po yan lalo sa mga mahihirap. Kaya ako, kahit may trabaho, absent, para lang suportahan si Senator Bongo. Kasi siya yung senador na more on kilos. Yung serbisyo niya talaga, magserbisyo sa bayan. Tunay na public servant. Yan ang senador ko. Senator Bongo! Di ba kasi kahit sabi nyo, maraming nagagawa, maraming matutulungan. Kaya na yung malasakit center. Pero ano masabi nyo na marami pa rin na talagang gusto siyang ibagsak o maraming naninira? Hindi naman talaga may iwasan. Kasi ang tao talaga pag matuwid, ang tao talaga na maganda ang hangarin, marami talagang gustong manira at ibagsak. Pero isa lang naman yan eh. Ang isang mabuting senador na tulad ni Senador Bongo, walang kahit sinong pwedeng magpabagsak. Dahil ang makabutihan, mananatiling kabutihan. Ang pagiging mabuting tao, mananatiling mabuting tao. Ma'am, kung may mensahe po para kayo kay Senator Bongo, ano po yun? Senator Bongo, laban lang. Yung mga naninira, hayaan lang natin sila. Kaya yung mga maninira, yung walang mga magawa. Sila yung walang magawa, puro dakdak, puro salita. Ikaw, Senator, wala kang sinasabi, pero kitang-kita sa kilos at gawa. Kaya ingat, Senador! Laban! Tuloy tayo hanggang sa eleksyon. Nandito kami sa likod mo, sa harap mo, kahit saan. Nandito kami nakapalibot para suportahan ka, Senator Bongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaya-masaya po tayo ngayon. Nandito tayo sumusuporta kay Bongo. Actually, tawag ko sa kanya, Kuya Senator Bongo. Kasi gusto niya tawagin siyang kuya. Kaya nandito tayo para ipakita natin ang suporta dahil natulungan niya ang maraming tao ng malasakit. At hindi lang yun, marami pa siyang mga naitulong sa atin, yung mga nasusunugan. Meron na po tayong mga nagawang, mga ginawa po ni Kuya Senator Bongo na ganon.
So, kaya nandito po tayo. Usang loob po tayo pinunta dito para sumuporta. Bilang isang Muslim, kami po ay talagang support po kami kay Senator Kuya Bongo dahil maraming isa po kami doon sa milyong-bilyon ng kanyang natutulungan, lalo na sa kanyang malasakit. Isa po ako doon sa kanyang natulungan. Ang aking apo, ayan po, natulungan niya po ako sa malasakit. Nakalapit po kami dyan at agarang aksyon ang kanyang ibinigay sa atin. At meron din po tayong mga OFW na pinauwi rin niya, na mabanggit ko lang din yan. Isa din po yan doon sa mga natulungan niya, katulad niya Bapa Malik Darimbang. 10 taon na po sa Saudi, nakulong, hindi nakauwi ng Pilipinas. Dahil po kay Senator Kuya Bongo, nakauwi po si Bapa Darimbang. At kanina po, nandito po si Sir Ford para magpasalamat din kay Senator Kuya Bongo. Dahil isa din po siya sa napauwi doon sa OFW. Kaya po, at meron din po tayo dito ng mga taga Baseco na nasunugan sa port area na natulungan din niya ng pabahay at siyempre mga pinansyal. Kaya po nandito tayo ngayon para ipakita po talaga natin ang ating suporta. Actually, hindi lang po ako yung natulungan, no? Napakinggan po tayo ni Senator Kuya Bongo doon sa ating grupo ng Heart Warrior Philippines. Ang Heart Warrior Philippines, yan po yung mga bata na may kapansanan na hindi niya po pinabayaan. Actually, doon niya po sa Philippine Heart Center, nagbigay po siya ng 100 million para po tumulong doon sa mga doktong buhay na walang pambayad sa operasyon. Yan po ang naging advokasya po ni Senator Kuya Bongo. Nakatulong po talaga siya ng malaki doon sa aming grupo na Heart Warrior Philippines. Nasa magkano po yung halagang 100 million po ang pinag-uusapan natin dito na na-donation niya sa Philippine Heart Center po. Amin, umabot po ako ng 500,000 po. Yun po. So, nagpapasalamat po ako kasi po kung wala po yung tulong niya yan sa operasyon na yan, ay yung tinatawag natin na duktong buhay, yun po talaga yung mararamdaman natin na alam mo yun, yung dati kasi, pag may mga pabayad sa ospital, wala tayong maibayad, kailangan natin magsangla, pero dahil sa malasakit, hindi na natin nagagawa yun. Dahil nakakalapit na po tayo sa malasakit at hindi po matagal, mabilis na po yung aksyon na ginagawa ng Malasakit Center. Yes. Lalo na sa mga kababayan natin na mahihirap. Yan po ang pinaka-number 1. Yung kailangan natin yung tao ay nandyan para sa atin. Lalo na mga malasakit, yan po pinaka-number 1. Kasi yun po sa lahat ang mga OFW, ito po sila, OFW po, ay una po ay malakas po yan si Go Bongo po, Senator Bongo po, dahil una sa lahat po ay mahal niya po ang OFW at una po sa lahat din ay nakatulong siya sa Malasakit Center po. Yan po talagang pinaka-importante, lalong-lalo na ngayon ay lalo sa mahihirap talaga as in. At sa hospital talaga as in, napakalaking tulong po yan sa, lalo na po may manasunugan po tayo dito sa Manila, nandun po talaga siya, sumusuporta po talaga siya. Talagang napatunayan po namin na kami po ng mga OFW, na may palibre po siyang hospital para sa mga OFW po. Wala kaming pakialam kung anong sasabihin ng iba, basta totoo po yon. Ang Team Digong, una sa lahat, ang Manila Bay na Okinya, mga ganito, lalo na sa tulay ng Lanao del Norte Bridge sa Osamis Oriental, papunta sa Lanao del Norte po, ay sulit po si Tatay Digong at saka si Bongo po. Thank you, maraming salamat. Sa lapot po, wala pa kami masabi po. Talagang sulit po talaga yung project niya po at nagawa niya sa Pilipinas po, sa buong mundo. Thank you! May mensahe ko po kasi na po. Yan po, maraming salamat sa iyo, Bongo. Mahal po namin kayo. Una po sa mga anak ng mga OFW. Yes. Malakas po kayo sa OFW, lahat po ng Middle East. Nandun po kayo, mahal po ka namin. Ma'am, OFW rin kayo? Yes po! Saudi Arabia po ay 7 years po ako sa Saudi Arabia po. Ito po ang mga aplikante niya, oh. Ang pangalan nila, ma'am?
Ayan. May kasal pa sila, ma'am? Tagalano po. Sila, no? Yes. Salamat, ma'am. Mr. Malasakit, walang bisyo, serbisyo lamang. Kaya po dito rin kami ngayon, suporta sa kanya na coming election candidacy filing. Maraming salamat po. Pwede malaman kung saan pa kayo galing? Tagapag dito po kami sa Manila, iba-ibang baluarte ng Manila, NCR, Pasig, Manila, Caloocan, mga Quezon City, iba-ibang Metro Manila. Bakit po Senator Bongo? Hindi, siyempre po, kita natin siya ng last terms niya, siya po marami ginagawa sa para sa Pilipino. Mr. Malasakit Center, marami po tulungan sa Malasakit Center. Kaya gusto natin tuloy-tuloy pa ang programa niya.